Okay, tuloy, partner. Dito, sa isang issue natin. Saan na ba tayo? Ito. Next. Okay, next. Mm-hmm. Ito po mga kapartner, ano ho, ang issue natin. Pangalawa pa lang pala tayong issue. Oo nga. Ang dami nating yaw-yaw eh. Sige. Mahaba pa oras. Ito, pag-uusapan Isang oras natin, pa tayo. partner, no? Maganda rin kasi pag-usapan itong kay Barzaga, ang nangyari sa kanya. Iklian mo lang. Diretso tanong ka agad. Sige, ano na lang natin kagad itong, dalawang ano lang. Rep Kiko Barzaga, pinatalsik na sa kamera. Tatlong mambabata sa kasaysayan na tinanggal. Pinatalsik sa kamera si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga nitong Martes dahil sa kanyang mga post sa social media at pag-uugaling hindi angkop para sa mga buhaya. Para sa mga mambabatas. So marami na pikon. Yun, Oo. mga kapartner. Sige, hanggang doon na lang tayo. Alam naman natin ang kwento dito eh. Ang tanong. Ang tanong, Oo. sang-ayon ba kayo sa desisyon ng Kamara na patalsikin si Rep Kiko Barzaga o mas nararapat sana ang mas magaan na parusa tulad ng panibagong suspensyon? Ayun nga yung sinasabi natin kanina eh. Nasa demokrasyang bansa tayo eh. Di ba? Karapatan natin maglahad ng ating mga saloobin kung ano man ito, no? Pero kung may tinatamaan, nasaktan sa mga banat, mga sinasabi ni Congressman Barzaga, ay sila yung sila yung mga nasaktan, sila yung mga nagpatalsik kay Kiko Barzaga. At hindi ako sang-ayon, partner, bagamat nangyari na napatalsik na si Kiko, hindi talaga ako sang-ayon dyan, partner. May mandato yung bata eh. Ibinoto yan eh. Nakakuha ng boto yan. Buti sana kung katulad ng isang congressman yan na ang nagpanalo lang sa kanya, yung Comelec lang. Hindi. Nakakuha ng mandato yan. Nanalo yan. Iniluklok yan ng kanyang mga kababayan sa Cavite. Bakit yung pinatatalsik dahil lang basta nasaktan kayo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Pag kayo nasaktan, kayo mga buhaya kayo, totoo naman. Pag kayo nasaktan, ginagantihan niyo ng mas masaklap. Maliban doon sa mga katapat doon sa mga sinasabi niya. Pero kapag kayo bumanat, okay lang. Na mahirap. Maging patas ho tayo sana. Bilang isang lingkod bayan, maging patas po kayo. Kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ng bata, di gantihan ninyo. Kailan kasimple yan, di ba? Partner, bisdak? Bisdak naman, badong. Wait lang, partner ha, kasi na-curious ako eh. Tatlo na daw itong congressman. Idugtong ko lang muna ito, partner. Sige. Okay yan. Ayan, sabi dito, Sino-sino ba yung mga yan? bago si Barzaga, ang unang mambabatas na pinatalsik ay si dating Philippine Assembly Member Dominador Gomez ng Maynila noong June 1908. Kaya naman pala parang hindi ko masyado Matagal na yan eh. 1908 dahil sa mga legal na kontrobersiya at pagkakatatag ng isang illegal na organisasyon ng manggagawa. Iba yan. Sinundan ito noong August 2023 nang patalsikin naman ng kasalukuyang kamara si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Gobernador Ruel Digamo at pag-abandona sa kanyang tungkulin. Kaya naman pala, partner, hindi ko ito alam kasi panahon pa pala ito ni partner Buds. Hindi, ito. May diferensya doon, partner. Okay. Tawanan mo naman. Puro kumpare mo. May tawa pala yun. Ayan o. Joke lang yun. Ito, partner, kita mo yung pagkakaiba. May mga napatalsik, hindi na pala bagong usapin ito, partner Badong eh. May mga nangyari na palang napapatalsik na mga kongresista eh. Pero, merong mga paglabag ng mga nagawa. Pero etong kay Kiko Barzaga, yun lang maingay siya sa Kongreso, magagalit sila, patatalsikin nila, ang babaw naman. Ang kikitid naman, ang balat sibuyas naman itong mga congressman na ito. Sige. Partner, 1908, hindi pa kongreso yan. Ano yung Sako partner? pa tayo ng ano yan. Assembly, di ba? National Assembly. Sako pa tayo ng mga Amerikano niyan. Talagang wala pa tayong kalayaan bilang isang bansa. Napunan nyo, partner, yung dalawang pagpapatalsik, naganap po yan ngayon. So yung tatlo, ngayon din dalawa. Napansin nyo, partner? Dito sa panahon ni Marcos. Sa administrasyon ni Marcos. Sa administrasyon, ibig sabihin, takot talaga itong mga to na napupuna sila. Yun. Tingnan nyo, partner, basahin ko lang yung sinabi na ni sino ba to? Yung chairman nila.
Si Sino ba ang chairman ng ATEX? ay yung nakalimutan ko na rin. Oh, Sa basta yun ATEX na. ba yan, partner? Sa Oo. ATEX yan? Tignan niyo muna kung sino. Abalos, Abalos. Yan. Sabi ni Abalos, labis na niyanig ng mga aksyon ni Barsaga ang tiwala ng publiko at ang dignidad ng Kamara. Oh, grabe. Alam niyo, partner, hindi ko maintindihan yung niyanig daw ng mga post ni Barsaga sa social media. Nasaktan nga sila. Kayo mga mambabatas kayo. Sige, Sanay pre. po ang Sige, lahat pre. ng mambabatas sa debate. Mm-mm. Iharap ninyo si Barsaga, question ninyo, bakit mo ba kami laging sinasabihan Mm-mm. na mga buhaya kami? Ano ba ang patunay? Makapangatwiran yung bata. Batang-bata yan. Millennials kasi, normal po sa mga millennials ba tawag sa Oh, O Gen Z. Gen Z. Gen Z Gen na yata Z, siya. no. Oo, Gen Z. Yung mga Gen Z po kasi, napaka-normal po na magpo-post niyan sa mga Facebook. Mm-mm. At hindi kayo ang hindi naka-adjust sa mga kabataan ngayon. Normal lang po 'yan. Sinabihan kayo ng buhaya, bakit kayo nasaktan? Si Tatay Digong po, Totoo. kung ano-ano ang sinabi sa kanya, digongyo, mamamatay tao, kriminal, manyak, lahat na po. Presidente ng Pilipinas, sinasabihan ng ganyan. Pero meron po ba siyang ginawa na, yung nagsabi sa akin na digongyo, manyak, ipakulong yan? Wala po. Pero napakataas po ng respeto ng tao. Hindi dahil sa mga pinupost ng mga oposisyon, Kritiko. ng mga kritiko. Si BP Sara, pumunta dyan, tinawag nyo na pusit. Congressman kayo, dumayo Vice President. Tinawag siyang pusit. Sinigawan ni Abante. Pinatatahimik. Hindi po yung mga sinabi sa inyo ang nagde-define kung ano kayo. Kung kayo nasasaktan dahil sa tingin nyo nasira yung pagkatao nyo dahil sa sinabi o pinos ni Kiko Barsaga, mahiya kayo sa katawan nyo. Dahil ang tunay na naglilingkod, ang tunay po na mga mambabatas, marami nagagawang batas, tunay pong mga congressman, mga senador, hindi po yan natatakot sa mga sinasabi o pinopos. Di po ba? Apektado. Kaya kayo apektado dahil malamang buhaya talaga kayo. Ayun na. Partner, may ano lang ako ha, kasi doon sa kaninang una mong sinabi, mayroon talaga akong idudugtong doon. Ang mga mambabatas, katulad sa Senado, katulad dito sa Congress, same po kasi ang ano nila, di ba? Na. Kaya sila nandyan, nakahanda dapat sila sa debate. Correct. May argumento ka, may argumento ako, may argumento ka, pagdebatihan natin. Yun. Pinagbibintangan mo ako, pinagbibintangan kita, Mhm. ilabas natin ang ebidensya at patunay natin. Kung talagang mambabatas ka, sabi mo nga ni Partner Buds, bilang ganun nga yung trabaho mo, makipagdebatehan, makipagyawyawan, makipagbalitaktakan, bardagulan, kung ano man ang words na gagamitin mo dyan, kasi hudang anong panahon kayo nasasakop, the mere fact na nandyan kayo ngayon sa isang field, dapat handa ka. Correct. So, ano pa ang ginangaw-ngaw mo? Ibig sabihin, kayo talaga yung mga Buhaya. mahihina. Oh. Mahinang nila lang kayo, hindi nyo kayang humarap pala sa makipagbalitaktakan. Tama. Which is supposed to be partners. Ito yung trabaho mo eh. Correct. Oh. Di ba? Kaya nga ang tawag sa inyo, representatives ng distrito ninyo, ng Correct. party list, kung ano man. Mm-mm. Kasi nga kayo yung magbubunganga nung side ng inyong mga nasasakupan. Correct. Oh. Bakit hindi ka ngayon kaya pagtanggol? Nasabihan ka lang, siguro, nasabihan ka lang, hoy, ano ka, ganito, ganon. Iyak ka na, sumbong ka na doon sa Pangulo. Ah. Botohan na agad. Butuhan na tanggalin. kaagad, tanggal na kaagad. Mga balat sibuyas, partner. Nako, partner, nahiya nga ang sibuyas sa kanila eh. Bakit? Balat buhaya daw eh. Ay, grabe. Oy, maraming salamat po kay MDS Sniper sa Pakulay. Team SDS. Si Sniper pa rin to. No. Partner, ang dali lang naman gumawa ng debate kung tutusin. Magpe-privilege speech ka lang. Katulad ng ginagawa ni Lacson, babanata niya si Marcoleta sa privilege speech. Sasagot si Marcoleta ng privilege speech din. Correct. Kasi ayaw sumagot ni Lacson sa interpellation eh. Din sana partner, interpellation sana yon. Correct. 'Di ba? Kunwari, ito, gusto nyo palang ipahiya
Barsaga sa mga sinasabi niya. Mag-privilege speech kayo. Mm-mm. Etong ginagawa ng kasama natin, katulad ng ginagawa sa Senate. Privilege speech, yung mga nakikita nilang maling ginagawa, para may pagkakataon yung tao na sagutin. Pag sinagot kayo, sinabi, talaga namang mga buhaya kayo, tsaka nyo talaga, ayaw pala ng debate. Pag sinabihan mo ako niyan, ipalabas mo ang ebidensya mo, mag-usap tayo, pakita mo sa akin. Ano ang ebidensya mo? Correct, Kami diba? Magnanakaw. Halimbawa, ikaw ngayon mag-akusa sa akin, ako Ngayon, ngayon mo. ngayon, kapag ka hindi napatunayan ni Kiko, yung mga sinasabi, tsaka sila magpataw ng parusa. Hindi pwedeng parusa na expulsion eh. Hindi Kasi ganun. binoto yan eh. Oo, hindi nga ganun. Ibig Kung sabihin, ilang beses na pwede mong suspendin. pwede. Suspended ka na Yan. naman. Oo, yan lang, ganun lang. Pero hindi po mauwi sa suspension. Sa mga mararangal na tao, sapat na ipagtanggol mo yung sarili mo. Hindi nga marangal eh. Ayun na nga yun. Kasi partner, kung ako sasabihin na magnanakaw, talagang magdidebate kami. Correct, oo. Patutunayan mo na magnanakaw ako. Halimbawa, sinabi ko si Partner Badong, nakita ko yan na merong tinago sa bulsa Kung niya. tayo ay mga congressman. Oo, ha? congressman tayo. Nakita ko yan na may sinuksok sa bulsa niya, ibinigay ni gato ganyan, oo. Yan, magpe-privilege speech Yan, ako. oo. Para banatan kita. Yan lang kasimple. Alam mo partner, kung ako yung taga Kaya nga yung privilege speech yung ano yung sinasabi sa una na privilege speech? Privilege, personal privilege personal and 'di ba ganun. Kasi inaatake kang personal eh. Yun. Kung sa tingin nyo naatake kayong personal dahil sinabihan kayong mga buhayang mga magnanakaw, pwede kayong mag-privilege speech. Karapatan nyo yan para ipagtanggol ang sarili. Ganun lang sana partner, ano? Correct. Dahil hindi kayo hindi nyo kayang ipagtanggol ang sarili nyo sa Congress floor. Partner, ikaw na, may sinasabi ka kanina. Alam niyo partner, no? Katulad nga rin dito sa 'di ba nangyari din 'yan sa Senado na may sinabi si Senator Marcolita na hindi naman ito ad hominem na tinawag na ad hominem ni Senator Rapi Tulfo, 'di ba? Erwin Tulfo. Which is kung ikaw andiyan ka nakaharap mo bakit hindi mo na questionin kaagad-agad? Bakit mo ito sinasabi? Iniinsulto mo ba kami? 'Di ba ganun sana kaagad, 'di ba? Correct. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko kahit hindi ako abogado, kaya ko makipagdebate sa'yo? Di ba ganon? Anong ginawa nila Erwin Tulfo? Walk out. Ayun. Sino ngayon ang panalo? Di ba? Pinagmalaki pa nila yan. Nanalo sila dahil sila nag-walk out. Paano bang, partner, ganito? Ang labanan, bakbakan harapan, di ba? Yung tumakbo, panalo ba? Talo. Talo sa atin. Oo. Pero panalo sila dahil hindi natuloy yung botohan. Oo. Ngayon, ang problema nila, ginamit sa kanila na majority yung formula nila para hindi magkaroon ng quorum. Magkaiba lang yung tawag. Yung isa walkout, yung isa boycott. Alam mo, partner, ang tawag dyan isa pa? Ano? Blessing on disguise. Correct. Kumbaga kartada pulot na, itlog na, naisahan pa sila. Correct, di ba? Di ba? Kasi Ganun yun wala to. Kaso partner, nung sila binoykot, galit na galit sila eh. Ayun na Samantalang nung sila nag-walk out. Diyan papasok tayo, mga vloggers. Kasi tayo magpapaliwanag. Sila nga nag-walk out. Yung may nagsasabi sa mainstream media partner, isang sikat na to. Hindi na natin babanggitin. Kasi baka sumikat pa lalo. Sabi niya, pambabastos daw to sa taong bayan, yung ginawang boycott. Ang tanong ko lang sa'yo, Karen Davila. Hindi natin babanggitin. Ang tanong ko lang sa'yo, na, eto ba, sinabi mo ba yan nung nag-walk out yung mga senador? Sinabi mo ba yan sa mga Blue Ribbon Committee chairman nung hindi siya nag-iimbestiga? Na bakit hindi na pambabastos sa taong bayan yung hindi kayo mag-imbestiga? Blue Ribbon Committee kayo. Oo. Ano lang masyadong yung halatang halata yung mga pagpanig.
O, pasensya na, nasabi ko yung pangalan mo. Maraming salamat ha. Ay, maraming. Oy, shout out kay Spencer Lacalle. Ay, nariyan pa shoutout si sa'yo. Spencer. No, Hi nariyan. Spencer, shoutout sa'yo. Kumusta na dyan ang Hong Kong? Marami pa rin ba Chinese dyan? Partner, may kunting idadagdag ko lang doon kay Barzaga ha. Kahit marami, partner. Alam Damihan nyo, mo na. Ito lang iniisip ko, no? Wala namang kasong masama si Kiko Barzaga na nagawa, di ba? Wala Correct. siyang kriminal na gawa. Walang ninakaw. Ang nakikita ko dito, partner, parang na-disenfranchise or na-discriminate yung mga bumuto sa kanya. Na mga naniwala sa kanya. Ito ba kayang mga taong ito, na mga taga Dasmariñas, supposed to be, pwede ba kaya silang magreklamo nito ngayon sa mga congressman na nagtanggal sa kanilang congress? Pwede. Diba? Lahat pwede magreklamo. Kasi parang tinanggalan mo ng kalayaan, ito pong mga butante, bumuto kay Barzaga para maipadala siya sa Congress para maging representante. Correct. Nang wala namang makatarungang dahilan, partner. Di ba? Tama. Okay. Sige, meron pa? Idadagdag? Wala na, okay na. Kasi dito, nakatutok ako sa mga comment section. Grabe ang usapan nila rito, partner eh. Meron niya yata sila nalalaman na hindi pa natin, parang baliktad na yata ito.